Sa yellow po, ma'am, from pinakamaliit hanggang pinakamalaki, meron kami. Pero pag sa ice machine, sir, ano yung initial capital investment? Depende sa budget yan. We have one tunnel. Mas maganda sa yellow, ma'am, yung open lang siya na naka-circulation yung hangin. Hindi siya required na water station na kailangan mo siyang kulubin, kailangan mong i-sanitize na todo-todo. Let's say, makaput out kami ng yung business na yan. Nandyan naman kayo na nagsha-shadow sa amin. We are always be your backbone. Yung laman ng isang container, binibenta mo ng 35 pesos, may net income ka na 30 pesos. Ano ka bang klaseng negosyante? Ikaw ba yung negosyante na gusto mo pang long term o yung gusto mo magpapasikat ka lang then after na ma-overburn sa trabaho, shutdown mo na? Ngayon may mga bisita tayo. Si Sir Alvin po is from San Jose del Monte, Bulacan. Ito naman sila ma'am ay from Indonesia. Aklan. Boracay. Si Sir naman, Pasay. Ay, mga wife ko. Mga wife? Di, wife ko. Anyway, masarap din magkapagkwentuhan ng negosyo na masaya tayo. Pero ang address talaga natin, syempre, gusto kong masulit yung dinayo nyo dito. By the way, yellow ang gusto nyo pag-usapan natin. Sa yellow po, ma'am, from pinakamaliit hanggang pinakamalaki meron kami. From household to restaurant, to hospital use, to industrial use, hanggang sa planta. Pwede kong i-provide po sa inyo yan. Kasi i-import din tayo ng mga ice machines na i-customize natin. Technically, I'll be honest with you, the machine is imported. And then, hindi naman adapted sa Pilipinas. So, we have to customize. We cannot be successful in this business kapag hindi mo alam yung sinasabi mo. Lalo kapag may mali ka nang nabanggit, ma'am, it would be conflict. Iba-iba kasi ang tanong, iba-iba ang concern. Lumipat lang ng ibang lugar yan, ma'am, iba na yung sagot ko, iba na rin yung tanong. For example, ma'am, taga-Aklan ka, ma'am, yung concern mo, iba yan sa tanong ng taga-Pangasinan, ng taga-Binangonan, ng taga-Maynila. Kasi iba-ibang situation, iba-ibang storya, iba-ibang market, iba-ibang water problem contaminations, iba-iba ng capacity na requirements. Hindi ko siya masagot na dapat ganito, dapat ganito. I cannot do that. Kaya nga sabi ko, depende sino ba yung kausap ko, ano ba yung requirements ninyo, ano ba yung gusto nyong i-market. Kasi like you, ma'am, kapag tinanong kita ngayon, ano po bang gusto mong i-market? Gusto mo ba business lang? Or gusto mo ba is health ang i-market mo? Kasi magkaiba ng approach yan, magkaiba ng produkto. Pero pwedeng i-combine nyo. For example, restaurants yung target. Yes, yes. To give you an idea, yung negosyo na tinatayo nyo po is a basic necessity, which is you cannot live without it. Pag sinabi nating tubig, lahat po tayo uminom ng tubig. And you see lots of potential customers na kailangan ng tubig. When you say, sabi nga ni ma'am, gusto niya mag-clothing. So, paano yung clothing? Ang clothing, RTW, yes, marami tayong competitor dyan. Ang ibang services naman ang gusto mong i-open, which is yung laundry. Nasa clothing pa rin ang laundry. And laundry is a never-stop business. Dito sa Watermax, ma'am, what I could say is you're in the one-stop shop. Tubig, meron tayo. Gusto mong ipalinis yung hospital ninyo, meron tayo. Gusto mong ipalinis yung sa laundry, meron tayo. Gusto mo ng yellow, meron tayo. Doon ako sa yellow. Yeah. Ang kagandahan po dyan, ma'am, yung machine, it stays. If you buy a ice machine, ito yung negosyo na hindi mo binili yung pangalan, hindi mo binili yung franchise. Ang binili niyo po dito is produkto na mayroong katapat na halaga. Worst case scenario, you want to open ice business. Ang ice business, kapag binili mo sa akin ng makina, hanggat nandito kami, imposibleng masisira na yan eh. Bakit? Kasi pag nasira, tawagan mo kami, ayusin namin eh. Ang yellow, for example, worst case scenario, hindi marunong mag-manage, hindi kumita. Anong next step? Benta mo yung machine mo. May bibili? Yes, may bibili. So, ibig sabihin, may bumalik ka pa rin puhunan. So, saan yung lugi? Siguro lugi ka sa effort kasi hindi nag-click. In terms of money investment, I could not say nalulugi ka. Kasi yung binili mo, makina eh. Nari, binili mo sa akin yung yellow ko, for example, 1.6 million. Hindi nag-click kasi tinayo mo doon, hindi nag-click. Hindi mo na-manage, wala kang panahon, meron ka pang ibang opportunity na hinarap na mas gusto mong ito na lang yung venture na harapin mo. Pag binenta mo yung ice machine ko, magkano? So, kung 1.6 million, half of the price, sabihin mo na. Siyempre, bawi mo pa rin, that's 800,000, boss. Hindi mo sabing lulugi. Kasi, imposibleng hindi ka nakabenta kahit 5.
nakabenta ka. For 1 year, imposibleng wala kang bumalik. Kalokohan yun, not unless hindi mo talaga tinarabaho. Pero pag sa ice machine, sir, ano yung initial capital investment? Depende sa budget yan. We have 1 tonner, 1.3 million. We have 1.6 million din na included lahat kasi doon. Kumbaga, isa package. Depende sa in-order mo sa akin. Kasi kapag pinag-usapan natin ng yelo, sige, bigyan kita yelo lang, 1.3 million. Sir, gusto ko package. Gusto ko may filtration na, kompleto na. Ito, 1.6 million. Kasi, anong yelo yung bibebenta mo? Gusto mo ba yelo lang, walang filtration? Ganun eh. Siyempre, bibigyan kita, ayaw ko nag-iintindi ka pag binigyan kita package. Common na nag-branch sa amin, ma'am, ganito. Sir Alfred, gawan mo kami ng half tonner na machine. Binigyan ko ng half tonner na machine. Kaka-operate pa lang, 1 month. Boss, kulang po pala yung yelo sa amin. Gusto namin mas malakas. Anong kailangan namin? Bigyan kita ng 1 tonner ice tsaka ng package 9. Kasi ang ginagawa po nila commonly, hindi lang yelo ang hinahanap eh. Kasi yung yelo, ma'am, kapag watermark siya, nalusaw yung yelo mo, purified ice eh. Naiinom nila. Karamihan po na nagsasabi sa amin, pag nalusaw yung yelo, iniinom nila yung tubig, ang sarap ng tubig. Napipilitan sila na magbenta Ng tubig. ng tubig. Yung ice plant, nagiging water station at the same time. Kasi parehas naman eh. Kumbaga, gumasos ka, isang gastos na lang. May yeluhan ka na, meron ka pang tubigan. Whichever come first, sino yung mas lalakas doon, sino yung mas magiging mabenta sa market mo, it's up to you kung paano mo i-handle yung negosyo. Pero ang kagandahan, ma'am, yung binili mo sa akin, standalone yun, nandun lang yun. Hindi mo na ako yun, not unless sirain ng mga tao doon yun. Ano yung land, yung parang area? Sa water station po is 25 square meter. Sa yeluhan po at least 30 square meter. Bakit mas malaki sa yeluhan? Kasi mas maganda po kasi na nakakagalaw ng maayos yung mga tao natin. Tsaka hindi lang po 1 tonner ice ang kailangan mo doon. Nilagay ko na rin po doon yung facilities para sa mga cooler ninyo. Kasi para continuous gumagawa siya ng yelo. Siyempre ang gusto naman natin, ma-maximize natin yung 1 ton of ice. Ayaw naman natin na bumili ka ng yelo dito tapos hindi nakukuha yung maximum capacity. Technically, ma'am, pag summer nababawasan din ang capacity to make yelo. Kasi pag mainit ang panahon, bumababa po ang freezing point natin. Kaya wag mo sa akin nga hanapin yung kulang. For example, ma'am, 1 ton yung order mo, 900 kilos lang ang na-produce ng yelo ko. Baka magalit ka sa akin, ma'am. Kasi pag uminit ang panahon, nababawasan po talaga yan. Mga 10 to 15% depende sa init ng panahon. Wala pa kasing building. Mas maganda sa yelo, ma'am, yung open lang siya na nakang-circulation yung hangin. Hindi siya required na water station na kailangan mo siyang kulubin, kailangan mong i-sanitize na todo-todo. Yung yelo po kasi, nahuhulog po yan na dun sa buckets niya. Sinasahod natin yon. Tapos, one thing that you have to consider, sino ba yung mga customer mo? For example, ang customer mo, palengke pala. Tinatambak-tambak lang yung yelo dun eh. Ngayon, ang customer mo nun pala, mga restaurant pala. Adi dapat maganda naman po yung place. Yun ang tina-target ko, yung restaurant. Mga restaurant. Actually, yan ang malakas. Kasi yung machine, yun yung at least 1.6, parang ganun. Yeah, kompleto na yun. No? Pwede naman kami magparting kahit mura ang hanapin mo eh. Let me be honest ha, hindi ako nagbibenta ng mumurahin dito eh. Kakatay ulo ko sa'yo. Kasi pag binentahan kita, ma'am, ng mura, for example, sinabayan ko yung mga competitor ko sa labas, they cancel 1.1 million eh. Would you think hindi ko kayang sabayan yun? Kaya ko sabayan yun. Pero, same brand, pangit ang quality. Ako, ma'am, ang gusto kong ibigay sa'yo, yung good quality. Kumbaga, ma'am, ganito lang yan eh. Kung gusto mo mag-away tayo eventually, bibigyan kita ng mura. Pero kung gusto mo na magmatagalan tayo, gusto ko nagbabranch ka, bigyan kita ng magandang quality. That's why I'm saying na depende ano bang gusto mo. Pero ako hanggang 1.3 lang ako. Hindi ako nagbebenta talaga ng mumurahin. Siyempre may consequences dyan eh. Bakit mas mura yan? Kasi ma'am, kami sa tagal na namin sa industriya, sa dami po namin connection pagdating sa yelo. Would you think di ko kayang sabayan yung mga baguhan na nagbebenta? Although nakilala ako sa water business, hindi ako masyado nag-promote ng mga yelo ko. Pero ma'am, matagal na po kami sa yelo. What I wanted is that mas iba, mas tatangkilikin nila ako dahil dun sa production na binibigay ko sa kanila. Exactly. Yun yung gusto kong mangyari. Ang sistema naman po kasi, ma'am, let me be honest Yes, to you, no? Ayoko naman nabubulahin lang kayo, no? Yung magandang quality, nandun na yun eh. Ang next question, consistent ba? Isa pa yun. Kung hindi consistent yan, mawawala customer mo. For example, ganito, bumili ka ng mura, 1.1 million na 1 tonner of ice, sabihin mo na. Ngayon, tuloy-tuloy po ba yung operation yan? Pag nasira yan, saan ka bibili ng yelo? May mga orders ka. May mga commitment ka sa mga corporate companies. Can you supply na requirements nila?
Kasi pag nabitin sila, sa'yo may stress yun. Ikaw ngayon, maghahanap ka ng ibang bibilhan mo para lang mapatch mo yung mga customer mo. Yun yung sasabi namin na consistency. Kung ang machine mo, buo ngayon, after 1 month, 2 months, sira, nako, Ayun. doon kakatay ulo mo. Mawawala yung credibility man tinatawag, ma'am. Sa amin, napansin niyo po, kahit sinusupply namin buong lugar sa Pilipinas. I have a customer in Tawi-Tawi, iba-iba. Ang dami naming customer all over the Philippines. Pero kita mo, kung palpak yung company ko, ang dami na rin sigurong bad feedback niyan sa social media. For that several years, 18 years, that's something na you have to consider. Hindi kami baguhan sa business na to. So kami po, consistent po kasi. Kumbaga, we're offering a quality products, plus consistent din kami pagdating sa quality. Sabi ko nga, kung kaya nilang magbigay ng mura, would you think hindi ko kayang sabayan yung mura? Kaya ko yan. Pero, ma'am, mumurahin mo ko eventually. Kasi, yan naman nangyayari, ma'am eh. Kaya nawawala yung iba eh. Yung iba, sabi nila, matagal na kami sa industriya, o nasan kayo ngayon? At ang daming galit sa inyo. Ang daming pong franchising company, ma'am, na dati namamayagpag. Nasan sila ngayon? In the long run, di ba? Yun yung binabanggit ko, which is, hindi naman tayo nag-name drop ng companies, but sila noon talagang namamayagpag sila eh. Gusto ko kayo, ganun din. Kumbaga, tayo, mag-iingay tayo, pero we work in silence lang. Na yes, eto, maganda serbisyo, maganda quality, consistent, okay. Let's say, makaput out kami ng yung business na yan. Nandyan naman kayo na nagsha-shadow sa amin. We are always be your backbone. Boss, ganito lang yan eh. Kapag humina yung negosyo mo at hindi mo na kaya talaga, boss, pwede mo naman kaming tawagan eh. Sir, ano po ba dapat namin gawin? Ito kasi yung struggle namin ngayon eh. We could give you still advice. Pag naitayo mo na yan, ano na ang kasunod? Management and marketing na. Kahit magaling ka mag-manage, hindi ka naman marunong sa marketing. Boss, paano naman na yun? Saan yung mga customer mo? Tsaka lahat ng negosyo po, it's about sa customer service. Paano mo ibigay yung customer service? Boss, yung mga tao mo, hindi mo maisupil. Everything will start on how you handle your staff. Management. Kami, ma'am, sir, nandito kami. Yung mga staff ko nandyan, hindi ko naman siguro nabastusan sa mga staff ko. Di ba? I know na kaya kayo dumayo dito. Kumbaga, we are reaching the expectation na napapanood nyo rin sa video namin. If there's something that we could still improve, please let us know. Kasi kayo pa rin po yung magtuturo sa amin eh, na baka mamaya meron pa kaming na-mislook. Pero as of the moment, ma'am, so far, okay naman, di ba? Deepwell and Nawasa. anong mas mai-recommend? In terms of efficiency at gusto mo ng mas mabilis na ROI, I will go for Deepwell. Siyempre, wala kang binabayaran tubig. Yung filtration, ano mo doon? Problema na namin yun, hindi mo problema yun. Very good. Ma'am, andito ka na bumili ng quality na machine namin sa water filtration, and then pag-iintindihin pa rin kita, para saan yung binayad mo? Pag-usapan natin, ma'am, gusto mo ba maging technician o gusto mo maging water station operator? Problema namin yun, ma'am. Pag ROI, Anong machine? Kasi ganito yan, the more na lumalaki ang machine mo, the more na mas mabilis bumalik ang capital investment mo. O bakit ganon? To give you an idea, package 4, ang puhunan po niyan pag deep well, nasa around 4 pesos to 5 pesos ang kuryente mo. Kuryente lang kinukompute natin kasi deep well tayo eh. iso-solar ko pa. Wala ka nang babayaran. Filter na lang yon, ma'am. So, kung package 4, 4 to 5 pesos. Depending on the area kasi eh. Iba po ang rate nyo sa Aklan dito. Ibang per kilowatt nyo doon. Sabi mo na 4 to 5 pesos, conservative. Kuryente lang po yan. Yung laman ng isang container. Binibenta mo ng 35 pesos, may net income ka na 30 pesos. Pero ma'am, not to mention, meron ka pang manpower, renta, lahat yon. Kailangan mong i-compensate dyan. Kailangan lahat yon computein mo. Doon po natatalo yung iba. Akala nila, ganun-ganun lang magnegosyo. Akala nila, yung sinasabi ko sa reels ko, which is totoo na may nasa reels natin. Ang hindi lang nila nakuha doon, ma'am, is yung operation nyo, iba sa Maynila, iba sa Aklan, iba sa Pangasinan. Kasi pag kinumpute ko yan, magkano ba yung pasahod ko? Manpower, electricity, nawasa. Yung iba magbebenta, bargain, 15. Ang goal nila, makakuha ng customer, which is wrong. So lahat po yun, idadagdag nyo po yun. No? Depende sa operational ninyo. Doon na tinatawag yung cross-cutting. Kasi yung iba, nagpa-plastic ng container, yung iba, hindi na, bawal ang plastic. So yun, nakakatipid ka. Yung kada piso na nasisave mo sa bawat container, ma'am, malaking bagay yun. Kasi sa negosyo, ma'am, kahit piso o sentimo, kinukompute natin yan. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, hindi isang piraso, maramihan. Kahit sabihin mo na, Sir Alfred, 50 cents na lang ang diferensya, hindi mo pagpaubaya. 1,050 cents, magkano yun? To handle that business po, ang kinukompute natin, gaano kabilis yung ROI ng Deepwell at Nawasa. Kung tatanungin mo naman ako, pag package 9, piso
na lang po yan. Hanggang 2 piso. Yun ang puhunan mo. Depende po, sabi ko nga po, sa kuryente pa lang po ito, piso hanggang 2 piso. Mas efficient ang... Yun. Now you're getting me. So, yun ang sinasabi ko sa'yo. Sa 4 na piso na diferensya mo, ma'am, di ba babalik yung puhunan mo agad pagka ganon? Ngayon, sa package 10 naman, magkano? Di siyempre, doble ng package na yan. Depende pa rin sa water source ninyo. So, ganun po yun. Anong machine? Saan location? Magkano mo ibebenta? Ano ka bang klaseng negosyante? Ikaw ba yung negosyante na gusto mo pang long term? O yung gusto mo magpapasikat ka lang, then after na ma-overburn sa trabaho, shutdown mo na. May mga ganyang negosyante, bato-bato sa langit, tama ka na huwag magagalit. Pero ganun po talaga. Ang thinking nila, pag nagtayo ako ng negosyo, kalabanin ko nga itong water station dito. Ito, 35 pesos ang benta, 30 ako. Sa palagay mo ba, yung negosyanteng nag-put up na yon, hindi siya nag-compute ng manpower niya, ng costing niya, hindi niya pinag-aralan? Palagay mo ba gano'n na ikaw, mas magaling ka sa kanya, ibabargain mo ngayon yung sayo? So, sinong pinahirapan mo? Yung sarili mo. Kasi yung burden nun na kinat mo yung presyo, ibig sabihin, nilagay mo na yung sarili mo bilang empleyado niyan. Na dapat you work as parang kalabaw. You work as a slave. Na, uy, kailangan makompensate ko kasi mas mura ako ng 5 piso sa kalaban ko eh. Kailangan ko magtrabaho ng libre. Itong kalaban mo, kaya yun ang presyo niya. Kaya 35 ang presyo niya. Kasi kasama na yung pasahod sa sarili niya doon. Kasama na yung losses niya doon. Kasama na yung mga mishandling and misuse yun. Pati yung mga damage and kinumpute na po niya yun. Kaya, wag mong sabihin na, eto, tubigan na to, 10 years na dito eh. Hindi marunong mag-manage. Hindi tatagal ng 10 years yon kung hindi marunong mag-manage yon. Marunong yun. Kaya lang po, hindi na niya kailangan ng pera kaya pinababayaan na niya. Real talk, marami kaming customer na ganyan. 15 years, 10 years na sa negosyo, sabihin na pag nakaharap mo, hindi na kumikita yung water station. Yes, pinabayaan mo eh. Pero that thing is this, hindi ka tatagal sa industriya yan. Hindi tatagal yung water station mo na 10 years, 5 years, na hindi ka kumita. Kalukuhan yun. By the 1 year pa lang po, na nakita mo nag-operate yan, na kinumpute mo yan, hindi kumikita, shutdown mo na dapat yan eh. Hindi nga kumikita eh. Kaysa habang buhay mo dadalhin. Pero boss, ang mga client namin, 18 years, water station hanggang ngayon existing. Handyan, nag-ooperate, nasa merkado, nag-ooperate. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi kumita. Imposible yan. Part-time naglolokohan yan. Hindi kumita eh, nakabili ng kung ano nung masakyan, nakapundar ng bahay, nakapag-branch, hindi pa rin kumikita yun. Sabi nga nila, sir, wala pong yumayaman sa water station. Kaya nga po wala kami dito. Kung yumayaman sa negosyo yan, kaya nga po kami nandito. Kasi ilang water station sa atin eh. Pero still now, they are andun pa rin sila. Ngayon, magtataka ka, tabi-tabi ang tubigan. Pero mapansin mo, kung hindi pala kumikita, ba't nandyan yan? Oo, yun na lang eh. Ang hirap mag-manage kaya niyan. Di ba? Yun lang yun eh. Ibig sabihin, kumikita, kaya po kayo nandyan. Ngayon, yung iba, sumasara. Ba't sumasara? Nag-abroad na. Yung iba po kasi, sawa na sa pera. Ayaw na po nila ng mabigat na trabaho, na services. Yung iba po kasi, sanay sa 35 pesos, 40 pesos na tubig, kinalaban ng tagki-15, kinalaban ng mga neophytes lang. Talagang nilabanan na sila. Which is, talo yan, yung mga naka-franchise. Sample, bato-bato sa langit ulit. Wala po sanang ma-open. Boss, nag-franchise ka. Magkano yung franchise mo? Kalating milyon. Plus, nagbabayad ka pa ng royalty fee, 7,000 monthly. Yan yung mga franchise. Mag-inquire kayo sa lahat ng franchise ngayon. Watermax, hindi kami franchising. Bumili ka lang sa akin ng machine, wala ka nang babayaran eh. Maintenance na lang ng machine mo, intindihin mo eh. Yung effort mo, sa'yo yan. Yung sipag mo, sa'yo yan. Kung masipag ka, mabilis ang ROI mo. Hindi kami makikikomission sa benta mo. Not unless, ilibre mo kami sa Boracay. Pero ma'am, meron na po akong customer na ganyan. Nilibre po ako sa resort. Sir Alfred, punta ka dito. May resort na kami. Boss, 4 na package na binili sa akin ito. 4 na package na yun. Ang lakas po nito. Hindi marunong magnegosyo yung taong to. Pero nung tinayo namin tubigan, tinuruan ko siya, sir, ganito gagawin mo, ganito lang gagawin mo. Marketing natin ganito. Unang taon niya, bumili sa akin ng isa. The second year niya, bumili ng 2. Ngayon, 4 ng package na binili sa akin. Sabi niya, Sir Alfred, may resort na ako, pupunta ka sa akin. Salamat sa'yo. Tuwan-tuwa. Nilibre kami. Ako po bilang partner niya, yumaman siya eh. Masaya ako. Naging parte ako noon. Hindi kanya makalimutan yun sigurado. Boss, hindi ako lilibre kung sira ako sa kanya. Siyempre, na-vlog ko pa yung resort niya. Siyempre, vloggeries eh. Promote ko pa yung resort niya. Ang ano ko lang din kasi wala pa akong alam. Sa ngayon, wala ka pang alam. Pero ma'am, ganito lang po yan. Nakatago po kasi yung mga yan. Kagaya na binanggit ko sa'yo, saan ka ba nakakita na yung yellow kailangan mong i-display? Technically, old-fashioned na yun eh. Yung water station na kailangan mong i-display, old-fashioned na yun. Kaya nga sinasabi ko, sir, itong tubigan ko nasa bahay lang eh. Kumikita ng 6,000 araw-araw eh. Sa loob lang ng bakuran eh. Di naman ako naglagay ng mga signages eh. Isang signages ko lang na Panaplex na may ilaw. Di naman ako gumawas ng mga flyers pa. Di na uso yun. Napaka-importante, sir. Kanya eh. Product, services, tsaka customer service.
Hindi kayo pupunta rito na wala kayong nakitang possible customer na. Si ma'am, hindi yan magko-compute ng ganyan. Kung wala yan nakitang potential customer na. Sa kontrata po natin, pag late ako, every day I will pay you 5%. Protected din kayo na hindi ako pwedeng ma-delay according to our contract. Yung mga lugar po na malalakas ang turismo, yan po ang malalakas na negosyo. Water station, laundry, yelo. Papunta-punta ako sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. I'm getting ideas, concept, and studying pa rin doon. Yung water station, ma'am, yan ang kasanayang tawag sa atin. But actually, mini planta yun. Pag nag-upgrade ka, napapamahal ka. Compare sa binili mo ng isang buo na diretso yung package.